Malapit mo nang sundan ang isa sa pinaka-emosyonal at nakakapagbagong buhay na paglalakbay sa Biblia. Ito ang kwento ng isang binata na narinig ang tawag ng Diyos at piniling tumugon ng buong buo, katawan, kaluluwa at puso. Sa 10 makapangyarihang yugto, tutuklasin natin ang buhay ni Timoteo, ang anak ng isang babaeng hindi nabanggit ang pangalan. Isang binatang nagtiis ng kahirapan para sa misyon, isang alagad na tahimik na nagdusa, ang naging pinagkakatiwalaang kasama ni Pablo, at isang leader na piniling magmahal kahit tinanggihan siya. Maghanda sa mga sandali ng malalim na damdamin, panloob na pakikibaka, nayanig na paniniwala at muling pagbangon. Hindi lang ito kwento ng katapangan, ito ay tungkol sa tunay na debosyon sa kapalit ng pagsuko at kung paano kinukuha ng Diyos ang isang taong hindi kilala at itinataas bilang haligi ng pananampalataya. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-on ang notification bell at samahan kami sa bawat bahagi ng orihinal na seryeng ito na tiyak na gagalaw sa iyong puso at babago sa kung paano mo nakikita ang iyong sariling layunin. Ito ang kwento ni Timoteo, ang paglalakbay ng isang kaluluwa na tumangging bumalik. Kabanata 1, ang binatang nakarinig sa tinig ng apostol. Lumaki siya sa gitna ng malumanay na panalangin at sinaunang katuruan. Hudyo ang kanyang ina, Griego ang kanyang ama. May mga umiwas sa kanya, may iba namang hindi man lang siya napansin. Pagkatapos, isang karaniwang araw, habang may dalang banga ng tubig, narinig niyang may tumawag sa kanyang pangalan. Hindi ito ang kanyang ina, hindi ito tinig mula sa mga nakatatanda sa sinagoga. Ito ay tinig ng isang apostol at kasama nito ang isang tawag na magpakailanmang babago sa takbo ng kanyang buhay. Ngunit bago niya masimulang lakarin ang bagong landas na ito, kailangang harapin ni Timoteo ang isang hamon na walang naasahan. Hindi lang ito tungkol sa pananampalataya, may kasamang tunay na sakit. Hindi sapat ang lumakad sa tabi ni Pablo. Kailangan ni Timoteo na isuko ang bahagi ng kanyang sarili. At nagsimula ang lahat sa isang tanong. Handa ka na bang tahakin ang landas na ito? Sino ang tahimik na kabataang ito na palihim na hinuhubog ng Diyos? Anong mga salita ang narinig niya mula kay Pablo na nagbago sa buong buhay niya? At bakit kailangan niyang duguan bago niya maipangaral ang kagalingan? Sa malalim na makataong at espiritual na salaysay na ito, masasaksihan natin ang sandaling narinig ni Timoteo ang tinig na hinihintay ng marami at ang sakripisyong kinailangan niyang gawin upang tumugon dito. Ang bahay na kinalakihan ni Timoteo ay nasa dulo ng isang maalikabok na kalye sa Listra, isang lungsod na nakalimutan ng karamihan ngunit hindi ng langit. Sa lupain ng Lycaonia, sa dating tinatawag na Asia Minor, ang Listra ay isang simpleng lugar. Napapaligiran ito ng tuyong mga burol at halos laging maliwanag at bukas ang langit. Ang bahay ay gawa sa magaspang na bato at putik. Ang bubong ay gawa sa tuyong sanga. Ang mga pader ay may mga bitak dahil sa edad. Walang kagandahan sa hitsura nito, pero may banal na diwa sa loob. Sa maliit na tahanan na iyon, ay naninirahan ang 3 taong pinagsama ng kanilang pananampalataya. Ang kanyang lola si Lois ay isang babaeng hinubog ng kalungkutan at mga taon malakas sa panalangin. Ang kanyang ina si Eunice ay may maamong mga mata at malakas na mga kamay, tapat at hindi natitinag. At si Timoteo, ang batang bihirang magsalita ngunit palaging nakikinig. Mula pa noong bata, may dala ng tahimik na lakas si Timoteo. Nakakaunti lang ang nakakakita, ngunit hindi ito nakaligtaan ng langit. Namalagi sila sa kaunti. Gawa-gawa ang kanilang mga damit, galing sa mabigat na trabaho ang kanilang pagkain. At umuungol ang bahay sa malamig na simoy ng gabi. Ang nagpapanatiling buo sa kanilang buhay ay isang bagay na hindi nakikita, pananampalataya
pag-asa at tahimik na paniniwala na kumikilos pa rin ang Diyos sa mga hamak. Hindi gaanong nakilala ni Timoteo ang kanyang ama katulad ng pagkakilala niya sa kanyang ina. Ang kanyang ama, isang Griego, ay maaring nandoon noong simula, ngunit hindi kailanman naroroon sa espiritu. Ang natira na lang sa kanya ay isang pangalan at isang malamlam na alaala na unti-unting binura ng panahon. Lumaki si Timoteo sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo, ang malalim na ugat ng Hudyong paniniwala at ang kawalan na iniwan ng paganong pinagmulan. Hindi ito madali, ngunit sa loob niya, nagtanim ang Diyos ng binhi na walang pagpapalaking makapapawi. Mula pa noong bata nakikinig si Timoteo sa Torah ng may malalim na paggalang. Ikwinento sa kanya ng kanyang lola ang tungkol kay Moises, Elias at David. Mga lalaking nakarinig sa tinig ng Diyos at sumunod sa kanya kahit hindi nila naiintindihan. Binabasa ng kanyang ina ng malakas ang mga salita ng mga propeta at kumapit siya sa bawat pangungusap na para bang direktang sinasabi sa kanya. Nang hindi niya nalalaman, hinuhubog na siya. Bawat aral ay isang binhi. Bawat bulong na panalangin ay isang hakbang patungo sa mas malaking bagay. Gayunpaman, sa ilalim ng ritmo ng pananampalataya at pagsunod, may gumalaw sa loob niya. Habang nakatayo ang mga burol ng Listra, ang kanyang puso ay nananabik sa pagkilos. Nakita niya ang ibang mga batang lalaki na nag-uusap tungkol sa hinaharap, negosyo, kasal, lupa. Ngunit wala sa mga iyon ang nagpuno sa kanya. Nananabik siya sa ibang bagay. Hindi niya alam kung ano ito, pero nararamdaman niyang malalim na may mas higit pa. Ang buhay na itinatahak niya ay maaring mukhang kompleto sa iba, ngunit hindi para sa kanya. Ang Listra ay isang bayan na nakatayo sa iisang lugar sa panahon. Ang mga maalikabok na daan nito, tahimik na mga liwasan at paulit-ulit na gawain ay lumikha ng isang siklo. Ang mga nakatatanda ay nagsasalaysay ng parehong mga kwento. Ang mga tindero ay nagtatalo sa parehong presyo. Ang mga pastol ay naglalakad sa parehong mga landas. Ang lungsod ay gumagana, ngunit hindi lumalago. Ito ay buhay, ngunit hindi tunay na nangangarap. Ngunit nanaginip si Timoteo. Sa gabi, habang nakahiga, tinitigan niya ang kisame na gawa sa luwad at nakikinig sa hangin na pumapasok sa mga bitak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naisip kung ano ang mararamdaman kung maririnig ang tinig ng Diyos. Hindi lang sa banal na kasulatan, kundi malinaw at personal, tulad ng mga bayani na kanyang hinahangaan. Nagsasalita pa rin kaya ang Diyos ng ganoon? Tanong niya sa katahimikan. Nakikinig pa rin kaya siya? Ang pananabik na ito ay naging kanyang lihim na panalangin. Walang ibang nakakaalam, ngunit kinakausap niya ang Diyos habang nagdadala ng tubig, nagsisindi ng apoy o nanonood ng sayaw ng hangin sa mga bukirin. Ang kanyang katahimikan ay hindi walang laman, ito ay puno ng kahulugan. Iginagalang siya ng mga tao sa kapitbahayan. Napansin ng mga nakatatanda sa pamayanan ang kanyang ugali. Bihira makakita ng kabataang may ganoon katapat at kadalisay na puso. Hindi siya kailanman pinuri o itinampok, ngunit nanatili siyang matatag at yun na lang ay sapat para patuloy siyang tingnan ng Diyos. At sa tahimik at simpleng buhay na iyon, nagsimulang kumilos ang walang hanggan, walang mga bagyo, walang mga kislap sa langit. Ngunit sa katahimikan ng Listra, may kakaibang nangyari. May dumating na isang lalaki, kaiba sa sinumang nakita ni Timoteo. Ang kanyang katawan ay nagpapakita ng mga tanda ng pagdurusa, mga peklat na nakikita ng sinumang tumingin. Ang kanyang mga mata ay nagniningas ng tindi. Ang lalaking ito ay tinawag na Pablo at may dala siyang higit pa sa mga salita. Nagdala siya ng layunin, isang misyon.
Hindi pa alam ni Timoteo, ngunit ang estranghero na ito ang may dala ng sagot sa pananabik na namuhay sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. At bigla, ang katahimikan na nakilala ni Timoteo ay malapit ng mabasag. Pumasok si Pablo sa kanyang mundo. Sa kanyang matalas na titig, hindi natitinag na tono at katawang minarkahan ng paghihirap, naiiba siya sa sinumang lalaki. At tama lang, saan man siya pumunta, may ginagalaw siya, mga puso, mga isipan, maging ang buong pamayanan. Nagdadala siya ng pananampalataya, nagdudulot ng pagkakawatak-watak, nagbibigay inspirasyon sa pagbabago. At ngayon ay dumating siya sa Listra, ang mismong lugar kung saan tahimik na lumalaki ang isang batang lalaki, malayo sa ingay ng mundo. Ngunit bago maganap ang pagkikitang iyon, kailangan nating bumalik sa pundasyon. Ang paniniwala ni Timoteo ay hindi hinubog ng pampublikong pangyayari o relihiyosong seremonya. Ito ay ipinanganak sa tahanan. Sa mga pagod na kamay ni Eunice ang kanyang ina at sa malakas at matalinong tinig ni Lois ang kanyang lola, una niyang natutunan na parangalan ng Diyos. Walang malakas na papuri, walang palakpakan, tanging matatag na debosyon. Mula pa noong maliit pa siya, natuto siya ng kautusan, binigkas ang mga awit at nalaman ang mga pangakong sinabi ng mga propeta, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil pakiramdam niya ay buhay mismo ito. Ang kawalan ng kanyang ama ay palaging nandoon tulad ng isang malambot na anino sa kanyang tabi. Isang Griegong lalaki na walang koneksyon sa pananampalataya, na walang bahagi sa kanilang espiritual na paglalakbay. Hindi sa kanya tumingin si Timoteo para sa gabay. Nanatili ang kanyang pangalan, ngunit hindi ang kanyang presensya. Marahil ang kawalan na iyon ang nagpalakas pa ng kanyang ugnayan sa dalawang babaeng nagpalaki sa kanya. Hindi kailanman nagsalita ng masama si Eunice tungkol sa lalaking umalis. Hindi niya kailanman pinuno ng pait ang puso ng kanyang anak. Sa halip, nang minsan ay tinanong ni Timoteo, "Ina, bakit hindi siya nanatili?" Mahinahon niyang sinabi, "Minsan umaalis ang mga tao para mas lumapit ang Diyos." Si Lois naman, palaging mas diretsyo, ay madalas magsabi, "Hindi nagtatayo ang Diyos sa sirang lupa, ngunit magagamit niya ang bawat sirang piraso para lumikha ng bago." Tahimik na nakinig si Timoteo at kinimkim ang mga salitang iyon. Palagi siyang mas mahusay sa pakikinig kaysa pagsasalita, ngunit may lumalaki sa loob niya. Isang gutom na hindi lubos na mapunan kahit ng mga kasulatan. Nararamdaman niyang may mas higit pa, isang tadhana na naghihintay. Isang misyong dapat matuklasan. Sa sinagoga, iginagalang siya ng mga tao. Hinangaan ng mga nakatatanda ang kanyang disiplina, kadalisayan, at kung gaano siya katatag sa kanyang paglakad. Gayunpaman, hindi siya gaanong naunawaan ng ibang kabataan. Tinawag nila siyang masyadong seryoso. Ngunit naiintindihan ni Timoteo, hindi ito tungkol sa pagiging seryoso. Tungkol ito sa pagiging handa, at kahit hindi niya maipaliwanag, matiyagang naghintay siya. Napansin ni Eunice kung paano madalas tumingin ng kanyang anak sa langit. "Ano ang nakikita mo doon?" tanong niya isang araw. "Sa tingin ko ay may pinakikinggan ako na hindi makita ng mga mata ko," ang sagot niya. Ngumiti siya ng nakakaunawa. Baka ang katahimikan ay paraan natin ng pagsasanay para sa isang tinig na masyadong makapangyarihan para marinig ng sabay-sabay. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang yakapin ng lungsod ang pagdating ni Pablo. Hindi lang siya nagbibigay ng sermon, kumakalat ang kanyang pagnanasa. Nagsalita siya tungkol kay Jesus, ang Mesyas, na parang nakatayo siya ng harapan sa kanya. Nagsalita siya tungkol sa biyaya, sa pagtalikod sa kasalanan, sa walang hanggang pag-asa. At habang ginagawa niya ito, nagsimulang gumalaw ang mga puso ng mga tao. Ang lungsod,
na dating natigil sa mga lumang gawin nito ay nakarinig na ng isang bagay na kakaiba at makapangyarihan. Mula sa malayo, nakikinig si Timoteo sa bawat salita. Hindi pa siya sumusulong, ngunit sa kaibuturan may nagsimulang magising. Ang tinig na iyon may kakaiba dito, may parehong bigat, parehong autoridad na nararamdaman niya noong binabasa ng kanyang pamilya ang mga propeta ng malakas. Parang ang tinig na iyon ang susunod na kabanata sa kwentong ikinukwento sa kanya ng kanyang ina at lola mula pagkabata. Nang hapon ding iyon, pagkatapos bumalik mula sa balon, tinanong niya ang kanyang ina, "Kung gusto akong gamitin ng Diyos, paano ko malalaman?" Malumanay niyang inilagay ang kamay sa balikat niya at sumagot, "Maaaring hindi ka magiging ganap na sigurado. Ngunit kapag narinig mo ang tinig, malalaman mong siya iyon." "Paano kung hindi pa ako handa?" tanong niya. "Kung tatawagin ka niya," sabi niya ng may kalmadong katiyakan, "ibig sabihin, handa ka na." Nilunok ni Timoteo ang bikig sa kanyang lalamunan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit, o marahil alam niya, ngunit hindi pa niya masabi. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang banig, tumingin siyang muli sa magaspang na kisame na luwad. May nagbago. Malapit nang matapos ang panahon ng paghihintay. Ang dating binhi ay ngayon ay may mga ugat at dahon na. Ang dating tahimik na paghahanda ay ngayon ay nagiging tawag na humakbang pasulong. At malapit na ang sandaling magsisimula ng lahat. Ang pananampalatayang itinanim ng kanyang ina at lola ay malapit nang mag-ugat sa lugar na hindi inaasahan ng kahit sino. Samantala, lumalaki ang presensya ni Pablo sa Listra. Ang kanyang mga sermon ay hindi lang mga salita, tumatagos ito sa kaluluwa. Nagsalita siya ng mga katotohanan na bihirang tangkain ng mga pinuno ng sinagoga. May sakit sa kanyang tinig, may apoy, may katapatan, at niyanig nito ang lungsod hanggang sa kaibuturan. Nagsimulang makinig si Timoteo ng mas mabuti. Nanatili siyang nakatago sa karamihan, sinisipsip ang bawat salita. At habang mas marami siyang naririnig, mas naramdaman niyang may gumagalaw sa kaibuturan, isang bagay na sinaunang, isang bagay na banal. Hindi lang ito karaniwang talumpati. Bawat pangungusap na sinabi ni Pablo ay tila naglalatag ng mga bato sa isang landas na nag-uugnay sa dalawang bahagi ng pagkakakilanlan ni Timoteo. Na para bang sa wakas, maaaring magkaroon ng tulay sa pagitan ng Hudyo at Griego sa loob niya. Isang gabi pagkatapos marinig si Pablo na nagsalita tungkol sa pagsisisi at sa kahangahangang biyaya ni Kristo, umuwi si Timoteo na may luha sa kanyang mga mata. Nakita siya ni Eunice. "Ayos ka lang ba?" tanong niya. "Ayos lang ako," sagot niya. "Nararamdaman ko lang na iba na ako." Lumapit siya at niyakap siya. Wala na siyang sinabi pa. Isang ina na nakakaunawa ng hindi nangangailangan ng paliwanag. Sa mga sumunod na araw, may nagbago sa kanya. Naramdaman niya ito mula sa sandaling magising siya. Habang naglalakad sa mga kalye ng nayon, habang hinahawakan ang lupa sa hardin. Para bang may nagmamasid sa kanya, hindi nang may puna kundi may layunin. Pagkatapos, nangyari ito. Pumasok si Pablo sa bahay ng isang kilalang mananampalataya. Matapos gumugol ng oras sa panalangin, humarap siya sa isang lokal na nakatatanda at nagtanong, "Sabihin mo sa akin ang tungkol sa binatang nagngangalang Timoteo, ang anak ng isang tapat na Hudyong babae, Griego ang kanyang ama. Gusto ko siyang makilala." Nang hapon ding iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ni Timoteo ang kanyang pangalan na tinatawag mula sa labas ng bahay. "Timoteo, gusto kang makausap ng apostol." Natigilan siya. Nanginig ang banga ng tubig sa kanyang mga kamay. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng lumang pagdududa, ang mga tanong noong pagkabata niya, ang kanyang mga takot na hindi siya karapat-dapat, ang pakiramdam na hindi siya kasya.
Maaari bang piliin ang isang tulad niya sa kanyang halong pinagmulan, sa ganung uri ng nakaraan, pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang tunika, huminga ng malalim at nagsimulang lumakad. Bago tayo magpatuloy, gusto naming humingi ng inyong suporta. Mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng like para matulungan kaming ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga makapangyarihang kwento mula sa Biblia sa mas maraming tao. Ngayon, ipagpatuloy natin ang paglalakbay ni Timoteo, isang binatang nakarinig sa tinig ng Diyos sa tahimik na bayan ng Listra. Walang ideya si Timoteo kung ano ang aasahan. Hindi pa siya kailanman inanyayahan ng isang tulad ni Pablo. At ang ilang salitang iyon, gusto kang makita ng apostol, ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang puso tulad ng isang awit na hindi niya mahinto marinig. Ang paglalakad patungo sa bahay kung saan nanatili si Pablo ay hindi malayo, ngunit parang walang katapusan. Bawat hakbang ay parang mabigat, na para bang naglalakad siya patungo sa isang bagay na higit na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Malakas at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Puno ng galaw ang mga kalye ng bayan ng araw na iyon. Hindi dahil sa mga palengke o mga Romanong opisyal, kundi dahil nandoon si Pablo. Saan man pumunta si Pablo, nagbibigay pansin ang mga tao, may mga humahanga sa kanya, may mga nag-aalinlangan, may iba namang natatakot lang, nauuna sa kanya ang kanyang reputasyon, mangangaral, manlalakbay na kaligtas sa pagdurusa. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagkamausisa at tsismis, ang kanyang titig ang nakatutok kay Timoteo. Nang pumasok si Timoteo sa loob ng bahay, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa lilim, napapaligiran ng mga kapwa mananampalataya. Hindi mukhang mapagmataas o mahalaga si Pablo. Mukhang pagod, pero matatag siya tulad ng isang taong may dalang malaking responsibilidad. Isang nagdudulot ng sakit at nagbibigay inspirasyon sa kanya ng sabay. Tumingin siya pataas at nang magtagpo ang kanyang mga mata sa mga mata ni Timoteo, parang tumigil ang mundo. "Ikaw ba si Timoteo?" tanong niya. "Opo," sagot ni Timoteo. "Narinig ko ang tungkol sa iyo," yung mainit na sabi ni Pablo. "Walang oras na sinayang. Kilala ang iyong pananampalataya. Ang buhay mo ay mas malakas na nagsasalita kaysa sa mga salita," sabi ni Pablo. "Pero sabihin mo sa akin, handa ka na bang lakarin ang landas na ito?" Humigpit ang lalamunan ni Timoteo. Hindi ito karaniwang tanong, walang kinalaman ito sa kung saan siya nakatira, anong trabaho niya o sa amang bihira niyang banggitin. Ito ay mas malalim, isang bagay na banal. "Lumakad? Saan?" Mahinahon niyang tanong, bahagyang nanginginig ang tinig. "Sa mga lugar kung saan ka dadalhin ng ebanghelyo. Sa kung saan kailangan ka ng kaharian. Lumakad kasama ko." "Oo, ngunit higit pa riyan, lumakad kasama ng Diyos," sagot ni Pablo. Isang banal na katahimikan ang pumuno sa silid. Nawala ang mahinang bulong ng iba at sa katahimikang iyon may nagbago. Naramdaman ito ni Timoteo, hindi sa pamamagitan ng kanyang mga tainga, kundi sa loob ng kanyang kaluluwa. Hindi na tinig ni Pablo iyon, isa itong ibang tinig. Sa kanya, ang tinig ng Diyos. Hindi ito nanggaling sa labas, kundi mula sa kaibuturan, tumataas tulad ng isang apoy na palaging nandoon. Para bang bawat aral, bawat kwento bago matulog, bawat tahimik na sandali sa panalangin ay humantong sa mismong sandaling ito. Ang sagot na kanyang hinahanap ay hindi dumating bilang isang paliwanag. Dumating ito bilang isang direksyon, isang layunin. Gusto niyang sumunod, gusto niyang sumama. Ngunit dumating ang takot. Tunay nga bang handa na ako? Karapat-dapat ba ako? Tila naramdaman ni Pablo ang kaguluhan sa loob niya at malumanay na nagsalita, "Kung tinatawag ka ng Diyos, ibibigay niya sa iyo ang kailangan mo." Hindi ito tungkol sa pagiging sapat. Tungkol ito sa pagtitiwala
at pagsunod. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Timoteo ang kapayapaan sa lugar kung saan dating naninirahan ang kalituhan. Sa wakas ay nakita niya ito ng malinaw. Hindi siya pinipili sa kabila ng kanyang halong pinagmulan. Pinipili siya dahil dito. Nilikha siya upang maging tulay sa dalawang mundo. Magiging bahagi siya ng sagot. Isang hibla na hinabi sa isang kwentong mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Isang kwentong nagsimula bago pa siya ipanganak at magpapatuloy kahit wala na siya. Nang lumabas siya, isang simoy ng hangin ang dumaan sa kanya. Pareho pa rin ang hitsura ng lungsod. Ngunit sa loob niya, nagbago ang lahat. Gayunpaman, bago magsimula ang paglalakbay kasama si Pablo, bago humakbang sa kanyang pagtawag, isang huling bagay pa ang kailangang ayusin. Naiintindihan ito ni Pablo. Sa isang mas pribadong sandali, ibinahagi niya ito kay Timoteo. May mahalagang bagay na kailangan mong isaalang-alang, sabi niya, hindi para sa kaligtasan, kundi para sa kapakanan ng pag-ibig, pag-ibig sa mga taong aabutin natin. Ikaw ay anak ng isang Griyegong ama. Para sa maraming Hudyo, maaaring maging hadlang iyon. Agad na naintindihan ni Timoteo, humigpit ang kanyang dibdib. Hinihiling mo ba sa akin na ihanda ang sarili ko sa pamamagitan ng pagsuko ng isang bagay para sa kapakanan ng mensahe? Tanong niya, ibinaba ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang bigat ng kahilingan, hindi lang ito espiritual. Maaapektuhan nito ang kanyang katawan, ang kanyang dangal, ang kanyang kasaysayan. Ngunit kahit na ganoon, hindi siya humingi ng oras para mag-isip. Hindi siya humingi ng alternatibo. Yumuko lang siya at nagsabi, kung makakatulong ito na maiwasan ang pagkatisod, gagawin ko. Tahimik si Pablo saglit, may nagsabi ang katahimikang iyon. Malinaw na sa kanya ngayon, ang lakas ng binatang ito ay hindi nanggaling sa pisikal na katapangan. Hindi ito kayabangan o pagmamadali. Ito ay pagsuko, kusang loob, lubos na pagsuko. Nang araw ding iyon, habang nakikipag-usap si Pablo sa mga lokal na mananampalataya, mas marami pa siyang natutunan tungkol kay Timoteo. Sabi ng isa, mula pa noong bata siya, namumukod tangi na siya. Tahimik, oo, ngunit palaging alerto. Idinagdag ng isa pa, habang hinahabol ng ibang mga batang lalaki ang mundo, nanatili siyang malapit sa Diyos. Kahit na may amang hindi kailanman gumabay sa kanya, nanatili siyang tapat. Maingat na nakinig si Pablo, ngunit nakatutok ang kanyang mga mata sa malayo. Halos parang nakakakita siya ng isang bagay na hindi nakikita ng iba. Ang narinig niya ay nagpatibay lang sa ipinahayag na ng Espiritu sa kanya. Hindi lang ito isang tapat na binata. Ito ay isang pagtawag na naghihintay na palayain. Isang layunin na naghihintay na bumangon. Kinaumagahan naglakad si Pablo at Timoteo sa mga kalapit na burol. Niligo ng maagang araw ang tanawin sa ginto. Habang naglalakad sila, humarap sa kanya si Pablo at mahinahong nagsabi, mayroon ka na kulang sa maraming nakatatandang lalaki, pagiging matatag. Iyon ay nanggaling sa pananampalatayang namuhay sa iyong pamilya. Una sa iyong lolang si Lois, pagkatapos sa iyong inang si Eunice, at ngayon sa iyo. Hindi alam ni Timoteo kung ano ang sasabihin. Bumaba ang kanyang mga mata sa lupa, ngunit may mainit na nagsimulang lumaki sa loob ng kanyang dibdib. Pagkatapos ay tumigil si Pablo sa paglalakad. Inilagay niya ang matatag ngunit malumanay na kamay sa balikat ni Timoteo. Hindi ka lang resulta ng itinuro sa iyo ng iba, sabi niya. Ikaw ang sagot sa lahat ng kanilang inaasam. Tumagos ng malalim ang mga salitang iyon. Si Pablo, dating mabangis na kaaway ng simbahan, alam kung paano makilala kapag may itinatayo ang Diyos. At habang mas minamasdan niya si Timoteo, mas nakita niya sa likod ng tahimik na panlabas.
Nakita niya ang tapang na hindi naghahanap ng atensyon, ang pagkahinog na hindi mapagpakitang gilas, isang pagkagutom na hindi pinapagalaw ng pagmamataas. Para bang gumugol ang Panginoon ng mga taon sa paghahanda sa Kanya at ngayon ibinibigay kay Pablo ang bunga ng paghahanda na iyon. Pabalik sa Listra, nagsimula ng mag-usap ang mga tao. May bumubulong, iiwan ba ni Timoteo ang kanyang pamilya? Nagtataka ang iba, handa na ba talaga siya? Ngunit hindi nagpadala si Pablo sa mga bulong-bulungan. Hindi niya ibinabatay ang kanyang mga desisyon sa mga tsismis o hitsura. Ang mahalaga ay kung ano ang ipinahayag ng kanyang espiritual na paningin. At kay Timoteo, nakita niya ang higit pa sa pagiging handa. Nakita niya ang pagtawag, nakita niya ang pagsunod, nakita niya ang tadhana. Nang araw ding iyon, tinipon ni Pablo ang mga nakatatanda ng pamayanan para sa isang sandali ng malaking kahalagahan. Sa harap ng lahat, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Timoteo at buong paniniwalang idineklara, ang binatang ito ay lalakad sa tabi ko sa gawaing naghihintay. Sabay kaming pupunta at ang sinimulan ng Diyos sa kanya, siya mismo ang magpapaganap. Habang nananalangin ang mga nakatatanda, ipinikit ni Timoteo ang kanyang mga mata. Ngunit sa loob, may nagising. Isang bagong kabanata ang nagbubukas. Hindi na siya ang tahimik na batang lalaki mula sa Listra. Ngayon ay pinipili na siya, ibinubukod, inihahanda. Ngunit bago magsimula ang paglalakbay, kailangang maganap ang isang sakripisyo. Nang gabing iyon, pauwi sa bahay, nakaupo si Timoteo sa katahimikan. Nakatayo ang kanyang ina sa tabi ng apoy, inihahanda ang kanilang hapunan ng may nanginginig na mga kamay. Hindi niya kailangan siyang magsalita, alam na niya. Nang hindi na naghihintay ng paliwanag, lumapit siya sa kanya, niyakap siya at bumulong sa gitna ng tahimik na luha, "Hindi ka na sa akin lamang. Ngayon, ikaw ay sa mundo na. Pumunta ka saan man kadalhin ng Panginoon." Wala siyang sinabi. Ipinikit lang niya ng mahigpit ang kanyang mga mata, sinusubukang pigilan ang mga emosyong tumataas sa loob niya. At kaya kinaumagahan, pinili ni Timoteo na magpatuli, hindi dahil pinilit siya ng anumang tuntunin, kundi dahil sa pag-ibig. Pag-ibig sa mga Hudyo, karunungan para sa misyon sa hinaharap. At isang pusong lubos na sumusuko sa layunin ng Diyos. Hinayaan niyang masugatan ang kanyang katawan upang hindi masugatan ang mga puso ng iba. Tahimik na tumayo si Pablo sa tabi, minamasdan ang desisyong nagaganap. At nang bumalik si Timoteo, pagod sa katawan ngunit puno ng determinasyon, niyakap siya ni Pablo ng may paggalang. Sa yakap na iyon, may mensahe ang kanyang mga mata, "Handa ka na!" Ngunit ang nakita ni Pablo sa sandaling iyon ay hindi lang isang binatang naghahanda para sa paglalakbay. Nakita niya ang isang alagad na hinuhubog. Hindi nag-alinlangan si Timoteo kahit alam niyang magdudulot ang desisyon ng sakit, kakulangan sa ginhawa at personal na sakripisyo. Hindi siya humingi ng oras, hindi siya nakipagtalo. Yumuko lang siya at nagsabi, "Kung kailangan ito para maiwasang maging hadlang, gagawin ko." Tahimik si Pablo saglit na para bang may bagay sa loob na napatunayan. Nakilala niya na ang lakas ng binatang ito ay hindi nanggaling sa kayabangan o biglaang pagkilos. Nanggaling ito sa pagsuko. Nang gabing iyon, nakipag-usap si Pablo sa ibang mananampalataya sa pamayanan at nakinig habang ibinabahagi nila ang alam nila tungkol kay Timoteo. Sabi ng isang lalaki, iba na siya mula pa noong bata pa siya. Palaging tahimik, ngunit nagbibigay pansin sa lahat. Idinagdag ng isa pa, habang hinahabol ng ibang kabataan ang mga kasiyahan ng mundo, hinabol ni Timoteo ang mga bagay ng Diyos. Kahit noong hindi siya lubos na tinatanggap, kahit noong tinitingnan siya ng mga tao nang may pagdududa,
nanatili siya sa landas. Narinig ni Pablo ang kanilang mga salita, ngunit umabot ang kanyang tingin sa malayo. Ang sinasabi nila ay nagpatibay lang sa naramdaman na niya sa kanyang espiritu. Hindi lang ito isang tapat na kabataan, ito ay isang pagtawag na naghihintay na palayain. Kinaumagahan, naglakad si Pablo at Timoteo sa mga burol ng Listra na nasisinagan ng araw. Habang naglalakad sila, humarap si Pablo at mahinahong nagsabi, mayroon ka na wala kahit sa mga nakatatandang lalaki, pagiging matatag. Iyan ay isang regalo at nanggaling iyan sa malalim na pananampalatayang namuhay sa iyong pamilya. Nagsimula kay Lois, pagkatapos kay Eunice at ngayon ay buhay na sa iyo. Hindi alam ni Timoteo kung ano ang sasabihin. Tumingin siya sa landas sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit sa loob may init na nagsimulang lumaki. Tumigil si Pablo sa paglalakad. Malumanay niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Timoteo at nagsabi, hindi ka lang resulta ng iyong natutunan. Ikaw ang sagot sa mga binhing itinanim nila. Tumagos ng malalim ang mga salitang iyon. Si Pablo, dating pinakamabangis na kaaway ng mga unang mananampalataya, ay natutong makilala kung kailan may itinatayo ang Diyos. At sa bawat lumilipas na sandali, nakita niya ang higit pa sa mapagpakumbabang kalikasan ni Timoteo. Nakita niya ang tapang na walang ingay, pagkahinog na walang kayabangan, at pagkagutom sa katotohanan na hindi tungkol sa kapangyarihan. Para bang hinuhubog ng Panginoon si Timoteo sa katahimikan at ngayon ay ipinakikilala niya ang bunga ng paghahanda na iyon sa apostol. Pabalik sa lungsod, nagsimulang kumalat ang balita. May mga taong nagtatanong kung talagang iiwan ni Timoteo ang kanyang ina. May iba namang nagtataka kung handa siya sa naghihintay sa kanya. Ngunit hindi nakikinig si Pablo sa kanilang mga alalahanin. Hindi niya kailangan ang kanilang opinyon. Ang mahalaga ay hindi ang opinyon ng publiko, kundi ang malinaw na nakita ng kanyang espiritu. At kaya, ng araw ding iyon, muling tinipon ni Pablo ang mga nakatatanda. Sa harap nila, muli niyang ipinatong ang kanyang mga kamay kay Timoteo at nagsabi, ang binatang ito ay aking kasama sa ministeryo. Sabay kaming susulong. At ang siyang nagsimula ng gawaing ito sa kanya ang magpapatapos nito. Habang pumupuno ang mga panalangin sa silid, nakapikit ang mga mata ni Timoteo, ngunit sa loob niya, isang mundo ang nabuksan. Isang bagong panahon ang nagsimula. Hindi na siya ang batang lalaki lang ng Listra. Ibinukod na siya, tinawag, isinugo. Ngunit kahit ang banal na pagtawag na iyon ay nangangailangan ng huling gawa ng debosyon. Nang gabing iyon, mag-isa sa bahay, pinanood ni Timoteo ang kanyang ina na tahimik na gumagalaw sa kusina. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit nakaunawa ang kanyang puso. Humarap siya sa kanya, muli siyang niyakap at may pagmamahal na bumulong, hindi ka na lang anak ko, ikaw ay sa isang bagay na mas malaki na. Pumunta ka kung saan ka isusugo ng Panginoon. Hindi nagsalita si Timoteo, ipinikit lang niya ang kanyang mga mata, pinipigilan ng baha ng mga emosyon. At kinabukasan mismo, hinayaan niyang tuliin siya. Hindi dahil sa panggigipit, kundi dahil sa pag-ibig. Dahil sa malalim na karunungan. Dahil sa lubos na pagsuko. Nagdala siya ng sugat sa kanyang laman upang hindi siya magdulot ng sugat sa kaluluwa ng iba. Nanatiling tahimik si Pablo habang nagaganap ang lahat. Nang bumalik si Timoteo, pagod ngunit hindi natitinag, niyakap siya ng apostol ng may tahimik na paggalang. At sa mga mata ni Pablo, may ibang uri ng liwanag, isang tila nagsasabing handa ka na ngayon. Ngunit ang nakita ni Pablo ay hindi lamang isang binata. Nakita niya ang isang alagad na hinuhubog ng Diyos. Nang gabing iyon, sa wakas ay nagpahinga si Timoteo. Dumating din ang tulog kahit hindi ito dumating ng madali. Nagising siya bago tumama ang unang liwanag sa mga bubong ng Listra. Madilim pa ang langit, ngunit sa loob niya may nagniningning na.
Dahan-dahan siyang bumangon, walang pagmamadali. Naiintindihan niya na bawat galaw niya ng umagang iyon ay may uri ng pagtatapos. Mahinahon siyang naglakad sa loob ng bahay. Hinayaan niyang dumaan ang kanyang mga daliri sa gilid ng lumang mesa na kahoy. Ang mismong mesa kung saan madalas maglagay ang kanyang ina ng mainit na tinapay. Tumigil siya sa harap ng kahon kung saan nakalagay ang mga banal na kasulatan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa takip nito at bumulong, "Dadalhin ko ang mga ito sa loob ko." Gising na si Eunice tulad ng dati bago magbukang liwayway. Ngunit ng umagang ito, hindi siya nagluluto o nagtatrabaho. Nakaupo siya ng tahimik malapit sa bintana. Ang kanyang mga mata ay naligaw sa pagitan ng mahinang liwanag sa abot-tanaw at ng mga alaala ng batang ngayon ay higit pa na. Nang lumapit si Timoteo, hindi na kailangan ng mga salita, naiintindihan niya, dumating na ang araw. "Natulog ka ba?" malumanay niyang tanong. "Opo, ina," sagot niya. "Ginising ako ng hangin, parang siya ang nagsasabi, 'Humayo ka na.'" Ngumiti siya, isang maliit, mapait matamis na ngiti puno ng pag-ibig na mahigpit na dumidiin sa kanyang dibdib. Nagtayuan sila sa katahimikan sandali. Dahil minsan, ang pinakamalalim na pag-ibig ay hindi kailangang magsalita. Kailangan lang itong maramdaman. Pumasok si Lois sa silid na may hawak na simpleng supot na lino. "Nagbalot ako ng tinapay at ilang datiles. Hindi ito marami, pero magpapaalaala ito sa iyo sa amin." "Salamat, Lola," sabi ni Timoteo, makapalang boses sa emosyon. "Hindi ko alam kung paano magpaalam," inamin niya. Tiningnan siya nito sa mga mata ng may lakas at nagsabi, "Hindi mo kami iniiwan, isinusugo ka, at lahat ng itinanim namin sa iyo ay kasama mo." Tumayo si Eunice, humakbang pasulong at malumanay na hinawakan ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. "Timoteo, anak ko, palagi kong alam na darating ang araw na ito. Nakita ko ito sa paraan ng iyong panalangin, sa mga luhang iniiyak mo, sa mga dahilang hindi nakikita ng iba, sa kung paano kumikislap ang iyong mga mata kapag binabasa ang salita." Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. "Ako ang iyong ina, oo. Ngunit bago kita kinalong, sa kanya ka na. At ngayon, hindi ka na niya tinatawag pabalik, hindi ba?" "Hindi," mahinahong sagot ni Timoteo. "Tinatawag niya akong pasulong sa isang lugar na hindi mo mapupuntahan, ngunit kailangan kong puntahan." Hindi na maipagpapaliban pa ang paalam. Kinuha ni Timoteo ang kanyang bag. Inayos niya ang kanyang simpleng tunika. Tumayo siya sa harap ng pinto. Handa nang gumalaw ang kanyang katawan, ngunit gustong manatili ng kanyang puso. Muli siyang nilapitan ni Eunice at mahigpit na niyakap. "Pangako sa akin na hindi mo makakalimutan kung sino ka. Ako ang iyong anak," bulong niya. "Ako ang bunga ng iyong pananampalataya." Mas mahigpit pa siyang niyakap at nagsabi, "Kung gayon, humayo ka na. Humayo at tuparin ang isinulat ng Diyos para sa iyo." Sa malayo, nakatayo si Pablo na naghihintay sa tarangkahan. Magkrus ang mga braso, tahimik siyang nagmamasid. Walang pagmamadali sa kanya. Naiintindihan niya na ang sandaling ito sa pagitan ng ina at anak ay banal. Huling lumingon si Timoteo. Nakita niya si Lois na nakatayo sa anino ng pintuan. Nakita niya si Eunice na kumakapit sa posteng kahoy ng bahay na parang pinipigilan ng sarili nang nakatayo sa pamamagitan ng kamay at puso. Nang walang sinasabi, itinaas ni Timoteo ang kanyang kamay bilang paalam. Ginantihan ni Eunice ang kilos at ang binata na dating tahimik na nananalangin, na nananabik na marinig ang tinig, ay nagsimula ng kanyang paglalakad ng pagsunod. Hindi pa nga talaga nagsisimula ang daan at natatakpan na ito ng mga luha. Ang lumang tarangkahang kahoy ng Listra ay mahinang umungol nang magsara sa likod nila. Ang tahimik na tunog na iyon ay umalingaw-ngaw tulad ng isang tatak
nagmamarka ng katapusan ng isang buhay at simula ng isa pa. Hindi lumingon si Timoteo. Hindi dahil sa kalamigan, kundi dahil masyadong malakas ang kanyang pagtawag. Hinahatak siya pasulong ng pananampalataya sa loob niya, matatag at tiyak. Sa tabi niya naglakad si Pablo ng walang salita, hindi kailangan ng pag-uusap. Nagsisimula palang kumuha ng kulay ang maagang liwanag sa langit at ang tuyong lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay dahan-dahang umiinit sa sumisikat na araw. Bawat hakbang ay nagpapalayas kay Timoteo mula sa kanyang pamilya, sa kanyang tahanan, sa pamilyar. Ngunit sa bawat hakbang, lumalapit din siya sa kung ano ang inihanda para sa kanya. Ang daan ay umiikot sa mga burol at bukas na bukirin. Lumilipad ang mga ibon sa itaas. Itinataas ng simoy ang alikabok sa malambot na mga ulap. Si Pablo, sanay na sa ritmo ng mahabang paglalakbay, ay tumingin sa paligid, ngunit hindi sa tanawin. Patuloy na lumilipat ang kanyang mga mata kay Timoteo. Hindi nagsalita ang binata, ngunit sa kanyang katahimikan may bigat. Hindi ang bigat ng pagsisisi, ang lalim ng layunin. Sa bawat hakbang, hindi lang lumalayo si Timoteo mula sa isang bagay, papalapit siya rito. At nang walang sinasabi, kinumpirma niya ang lahat sa tahimik na lakas ng kanyang mga paa. Tumigil sila sa ilalim ng isang puno ng igos upang magpahinga at uminom. Lumuhod si Pablo sa tabi ng isang maliit na batis at nagwisik ng tubig sa kanyang mukha. Sinundan siya ni Timoteo, itinangkilik ang malamig na tubig sa kanyang mga palad. Hindi pa pagod ang kanilang mga katawan, ngunit may mas mabigat na dumidiin sa kanilang mga puso. Isang bagay na hindi madaling sabihin. Mahirap ba? Tanong ni Pablo, nakatingin pa rin sa dumadaloy na tubig. Nag-isip muna si Timoteo bago sumagot. Oo, tapat niyang sabi, pero kailangan itong gawin. Ang pag-alis ay hindi desisyon, ito ay sagot. Tumango si Pablo ng tahimik. Ang katapatan ng binata ay tulad ng langis na nagpapagaling, dalisay at walang harang. Walang kayabangan, walang pag-aalinlangan, tanging pagsuko. Ito ay isang taong handang ibigay ang lahat at patuloy pa ring maglakad. Naitapak mo na ang unang hakbang, sabi ni Pablo, ngunit may iba pang mga hakbang sa harap at magkakahalaga ang mga iyon ng higit pa sa mga luha. Tiningnan siya ni Timoteo nagtataka. Ano pa ang kailangang gawin? Dahan-dahang tumayo si Pablo, inayos ang kanyang tunika at sumagot ng may kalmadong kaseryosohan. Natuli ka na, iniwan mo na ang iyong tahanan, sinabi mo na ang oo sa tawag ng Diyos. Ngunit may kailangan pang makita ang mga tao sa paligid natin. Isang bagay na kinakailangan bago tayo makapunta kung saan tayo isinusugo niya. Kumunot ang noo ni Timoteo. Ano iyon? Huminga si Pablo at nagpaliwanag. Mabuti ang sinasabi ng mga mananampalataya dito tungkol sa iyo. Ngunit malapit na tayong makihalubilo sa mga Hudyo, sa ibang mga lungsod, mga lalaking malalim na nakaugat sa tradisyon. Hindi agad nila makikita ang iyong puso. Makikita nila ang iyong pangalan, ang iyong pinagmulan. Maalala nila na Griego ang iyong ama. At yun lang ay maaaring sapat na upang magdulot ng pagkakahati. Tumingin si Timoteo sa lupa. Alam na niya ito, lumaki siya kasama nito. Ang bigat ng dugo ng kanyang ama ay palaging nananatili, hindi nakikita, ngunit naroroon. Kaya ano ang gagawin natin? Mahinahon niyang tanong. Pupunta tayo sa kanila, sagot ni Pablo. Tatayo tayo sa harap nila hindi upang ipagtanggol ang ating mga sarili, kundi upang ipakita kung sino ka talaga. At bago yun mangyari, kailangan mong harapin sila, hindi sa pamamagitan ng argumento, kundi ng sakripisyo. Hindi na tinag si Timoteo kung ang pag-aalis ng anumang hadlang ay makakatulong na maabot ng ebanghelyo ang kanilang mga puso, handa na ako. Bahagyang ngumiti si Pablo,
Iyon ang kumpirmasyon na kailangan niya, hindi lang ng pananampalataya, kundi ng pagkahinog. Ang uri ng pagkahinog na tumatanggap ng sakit ng walang sama ng loob. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Sa pagkakataong ito, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi walang laman. Puno ito ng kahulugan, layunin at tahimik na lakas. Bago dumilim, lumitaw sa malayo ang susunod na nayon, isang lugar kung saan maraming Hudyo ang naninirahan, na ang ilan ay kilala si Pablo ngunit walang nakakakilala kay Timoteo. Hindi magiging madali ang pagtanggap, nananatili pa rin ang pagkiling. Marami ang nag-iingat pa rin sa mga Griego kahit sa mga yumakap na sa pananampalataya. Tiningnan ni Pablo ang binatang katabi niya. Alam niya ang naghihintay sa kanila at alam niyang kailangan ni Timoteo na maging handa. Ngunit may kailangang mangyari muna. Kinaumagahan ay maulap, tinatangay ng hangin ang alikabok sa daan. Umalis sila bago sumikat ang araw, bago pa man umawit ang mga ibon. Ngayon ay naglalakbay na sila sa mga nakakalat na bukirin at mabatong landas patungo sa isang lungsod na kilala sa debotong populasyong Hudyo. Binasag ni Pablo ang katahimikan. Alam mo kung paano ang mga Hudyo, matalas ang mata, maingat. Tumango si Timoteo, maingat na nakikinig. Opo, nakita ko na ito mula pa nung bata ako. Hindi lang ito paghatol, ito ay pamana, ito ay tungkulin. May dala silang mga siglo ng batas, ng mga hangganan, ng mga banal na pangako, sabi ni Pablo. Matagal na silang naghihintay at pinaglaban nila ng husto ang paniniwala nila. Sinipsip ni Timoteo ang mga salita, ngunit naramdaman niyang may higit pa. Nagpatuloy si Pablo, ngayon nakikita nila ang mga taong tulad natin, na nagsasabing dumating na ang Mesyas, na natupad na ang pangako, na tinapos ng krus ang sinimulan ng batas. Sa iba, parang pagtataksil yun, sa iba erehiya, at sa marami lubos na kabaliwan. Huminga ng malalim si Timoteo, at ako ay nasa gitna, hindi lubos na Hudyo, hindi lubos na Griego. Titingnan nila ako at hindi malalaman kung saan ako nabibilang. Tumigil si Pablo sa paglalakad, humarap siya ng buo sa kanya. Iyan mismo ang dahilan kung bakit kailangan mong maging tulay, Timoteo. At ang tulay ay kailangang pasanin ang bigat ng magkabilang panig. Tumama sa kanya ang mga salita tulad ng sinag ng liwanag na tumatagos sa ulap. Maging tulay, hawakan ng pinaghihiwalay ng iba, pasanin ang bigat ng dalawang mundo. Naiintindihan niya, ngunit ang responsibilidad ay nagpahigpit sa kanyang dibdib. Ano ang dapat kong gawin? Tumigil muna si Pablo bago sumagot. Inihanay mo na ang sarili mo sa tipan sa pamamagitan ng pagtutuli. Ngunit ngayon, lalampas tayo sa pisikal. Ang kailangan natin ay hindi lang ritual, ito ay buhay na sakripisyo. Ikaw ang magiging tinig ko sa mga lugar na hindi na ako tinatanggap. Pupunta ka sa mga lugar na hindi ko mapupuntahan, ngunit para mangyari iyon, kailangan ka munang subukin. Lumunok si Timoteo ng malakas. Anong uri? Tanong niya. Tumitig si Pablo sa malayo at sumagot. Susubukin ka nila, tatanungin ka nila tungkol sa iyong ama. Ituturing ka nilang tagalabas. Ang iba ay hindi man lang handang makinig sa iyo. Kaya ang iyong katawan ay dapat magpakita ng pagpiling na gawa na ng iyong kaluluwa. Bago pa man matapos si Pablo, naunawaan na ng binata ang ibig niyang sabihin. Mas malalim ito kaysa sa paniniwala. Tungkol ito sa pagkabibilang. Hindi na lang tungkol sa espiritu. Ito ay isang bagay na kailangang ipakita sa katawan. Kaya magkakaroon ng isa pang tanda, matatag niyang tanong. Tumango si Pablo. Oo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa pagsunod sa batas. Tungkol ito sa pagtiyak na walang magiging hadlang. Nabibilang ka na sa kaharian, ngunit hindi pa nila nakikita iyon. At ang tanging paraan para ipakita sa kanila, patuloy ni Pablo, ay sa pamamagitan ng pagsuko ng isang bagay.
May karapatan kang abutin ang mga nakulong pa rin sa lumang mga patakaran. Walang sinabi si Timoteo, bumubulong ang mga tuyong dahon sa hangin, pumapaligot-got ang lupa sa ilalim ng kanilang mga sandalyas. Tila mas makitid na ang daan sa harap, ngunit sa loob niya, matatag na ang desisyon. Kung tunay na dapat akong maging tulay, naisip ni Timoteo, hayaan ang sarili kong katawan ang pumasan ng bigat ng sakripisyong iyon. Tiningnan siya ni Pablo, hindi nang may awa, kundi may malalim na paggalang. Mararating mo ang malayo, Timoteo, sabi niya, ngunit ang unang hakbang na ito ay magiging masakit. Bahagyang tumango si Timoteo. Bahagi ang sakit ng bagong simula, hindi ba? Tanong niya. Oo, sabi ni Pablo, at ang bagong simula mo ay nagsisimula ngayon. Ang susunod na mangyayari ay magmamarka hindi lang sa kaluluwa ni Timoteo, kundi pati sa kanyang katawan. Parang banal ang katahimikan sa pagitan nila. Wala nang kailangang ipaliwanag, hindi na ito tungkol sa batas, ito ay isang pagpiling ginawa mula sa pag-ibig. Ito ay isang paraan upang linisin ang landas, upang alisin ang anumang hadlang na maaaring pumigil sa mga tao na marinig ang mensahe. Para sa mga pusong nakatali pa rin sa tradisyon, naunawaan ni Timoteo, hindi sa pamamagitan ng isip, kundi sa pamamagitan ng espiritu. Ang tawag ng Diyos ngayon ay nangangailangan ng isang bagay na nakikita, isang marka sa katawan na mag-iiwan ng mas malalim na pagbabago sa kaluluwa. Kung iyan ang kailangan, sabi ni Timoteo, ng may paninindigan, ayaw kong maging hadlang ang pinagmulan ko sa dapat kong ibahagi. Hindi agad nagsalita si Pablo. Nakilala niya ang uri ng katahimikang dumarating bago ang isang bagay na dakila. Naranasan na niya ang pagdurusa, pagtanggi, bilangguan. Ngunit ngayon, nakita niya ang isang bagay na mas bihira pa kaysa tapang. Isang pusong handang sumunod kahit wasak. Dahan-dahang kumupas ang liwanag ng hapon. Nakahanap sila ng maliit na silungan na bato malapit sa tahimik na batis. Isang simpleng lugar halos nakatago sa paningin. Ang uri ng lugar na madalas piliin ng Diyos para sa mga sandaling nagbabago ng buhay. Nang dumating ang oras, hindi nag-alinlangan si Timoteo. Inihanda ni Pablo ang lahat. Sariwang tubig, malinis na tela, at langis ng olibo. Humiga ang binata sa makinis na bato. Nakatutok ang mga mata sa langit. Walang nanonood, walang palakpakan. Tanging tahimik at personal na gawa ng pagsunod sa Diyos, isa na pinatunayan sa pamamagitan ng katawan. Isinagawa ni Pablo ang pagtutuli ng may labis na pag-iingat. Kahit matindi ang sakit, walang tunog na ginawa si Timoteo. Tiniis niya ang lahat bilang pribadong handog. Isang banal na sandali kung saan walang korderong inihandog, kundi ang sarili niyang laman, ibinigay hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil sa pag-ibig. Nang matapos, malumanay na ginamot ni Pablo ang mga sugat. Nilagyan niya ng langis, ibinalot sa lino, at tinulungan si Timoteo na humiga sa lilim. Maputla at pinagpapawisan ng binata, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kapayapaan. Iba na ngayon ang katahimikang sumunod. Hindi ito paghihintay, kundi pagkakumpleto. Naging tapat ka, mahinahong sabi ni Pablo, bago mo pa man sabihin ang unang sermon mo. Mahina ang tinig ni Timoteo. Nangaral ako sa pamamagitan ng aking mga gawa, sabi niya, upang walang matisod sa kung sino ako. Lumipas ang mga susunod na oras sa pahinga. Natulog si Timoteo, pagod, ngunit may kapayapaan. Nang magising siya, nagsimula ng dumilim ang langit. Nakakalat ang mga bituin sa kalangitan at tahimik na pumapaligot-got ang apoy sa malapit. Tahimik siyang minamasdan ni Pablo. Sa wakas, tinanong niya ang tanong na magbubukas ng susunod na kabanata ng kanilang paglalakbay. Handa ka na bang lumakad sa tabi ko? Huminga ng malalim si Timoteo. Masakit ang kanyang katawan, ngunit nagniningas ang kanyang espiritu. Handa na ako,
kung iyan ang gusto ng Diyos. Tiningnan siya ni Pablo nang may parehong kabaitan at lakas at nagsabi, kung gayon maghanda ka, mas malaki ang kapalit ng pagsisimula kaysa sa iniisip mo. Umalingaw-ngaw ang mga salita ni Pablo sa puso ni Timoteo, at nang hindi kailangang maunawaan ang lahat, tumango siya. Hindi pa niya alam kung anong mga pagsubok ang naghihintay sa kanya. Ngunit pinili niyang magtiwala. Sinabi niyang oo, hindi alam kung ano ang magiging kapalit. Ngunit sa susunod na kabanata, matututunan niya na ang pagsunod sa Diyos ay higit pa sa pagsasabi ng katotohanan. Ibig sabihin nito ay mararamdaman mo ito sa iyong laman. Haharapin ni Timoteo ang talim ng sakripisyo. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil pinili niya para sa kapakanan ng misyon. Magiging sapat ba ang pananampalataya upang harapin ang sakit na iyon? Huwag palampasin ng ikalawang bahagi. Ang sakit na hindi niya kailangang tiisin, tinanggap niya ito dahil sa pag-ibig sa Diyos. Ang kwentong ito ay gagalaw ng isang bagay na malalim sa loob mo.